Pangatlo, return to God with a broken and humble heart. Kaibigan, matapos natin makita na kailangan nating tumigil sa pagtatago at mag-confess honestly, at matapos natin makita na kailangan nating hingin sa Diyos ang cleansing ng puso natin, hindi tayo hihinto dito. Kasi posible na umamin ng tao pero matigas pa rin ang puso. Posible na humingi ng tulong ang tao pero gusto pa rin niyang kontrolin ng buhay niya. Posible na magsabi ng sorry pero hindi pa rin surrendered. Kaya ang third point, after you pray, repent, ay return to God with a broken and humble heart. Ang passage natin ay Psalms 51, 16-17. Tuloy natin. Hindi naman mga handog ang nais nyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong mapagpakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Wow! Sabi ni David na hindi naman mga handog ang nais nyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Bakit kaya ganon? Kasi kung yun lang ang nais ng Diyos, kayang ibigay ni David yun. Hari siya. Marami siyang pwedeng ihandog. Kaya lang kung yun lang ang ihahandog niya, hindi yun nakakalugod sa Diyos. Bakit? Kasi ang hinahanap ng Diyos ayon sa talata ay pusong mapagpakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Alam mo, si David ay hari. Mayaman siya. May access siya sa offerings. Kaya niyang magpadala ng maraming sacrifice. Kaya niyang gumawa ng mga religious activities. Kaya niyang mag-worship paglinggo gaya natin. Pero alam niya na hindi niya pwedeng gamitin ang religious activities para pagtakpan yung kasalanan. Kuya Mike, ayaw ba ng Diyos ng sacrifice? Ayaw ba niya ng worship? Ayaw ba niya ng service? Kaibigan, hindi yun ang ibig sabihin. Sa Old Testament, ang sacrifices ay inutos naman talaga ng Diyos. Pero hindi kailanman gusto ng Diyos na ipampalit natin ang pagsasakripisyo at mga religious activities natin sa church sa tunay na repentance o pagpapakumbaba at pagsisisi. Kaibigan, tandaan mo ito, ang handog na walang humble heart ay nagiging cover up. Ang worship na walang surrender ay nagiging performance. Ang service na walang repentance ay nagiging maskara. Halimbawa, pwedeng magbigay ang isang tao ng malaking offering sa church, pero ayaw naman niyang ayusin ang kasalanan niya sa buhay. Pangbayad, pang-bribe, pang-takip. Pwede siyang maging generous sa ministry pero harsh naman siya sa asawa, anak, o sa mga kasambahay niya. Sa panlabas mukhang nagbibigay siya para sa Diyos, pero sa loob, ginagamit niya pala ang pagbibigay para takpan ang pusong ayaw magpakumbaba. Pwede ring umaawit ang isang tao ng buong lakas sa worship. Pwede siyang umiyak habang kumakanta. Pwede niyang itaas yung kanyang kamay. Pero pagkatapos ng worship, ayaw pa rin niyang isuko ang bitterness. Ayaw niyang isuko yung pride, lust, o unforgiveness sa puso niya. Sa panlabas mukhang worship, pero kung walang surrender, nagiging performance lang ito. Pwede rin na busy ang isang tao sa ministry. Lagi siyang present. Lagi siyang naglilingkod. Lagi siyang may ginagawa para sa church. Pero kapag kinonfront sa kasalanan, nagagalit siya. Kapag pinagsabihan, defensive agad. Kapag pinapaamin, naghahanap ng maidadahilan. Sa panlabas, mukhang faithful servant, pero kapag walang repentance, walang puso na nagpapakumbaba ang service, ay nagiging maskara na para lang itago ang totoong kalagayan ng puso. Kaya ang tanong ay hindi lang, may ginagawa ba ako para sa iyo, Lord? Hindi. Ang mas malalim na tanong ay, ang puso ko ba ay nagpapakumbaba sa iyo, Lord? Inaamin ko ba ang aking kasalanan at kinikilala ko ba ito sa harap mo? O dahil sa ayokong i-confront ito, ay tinatakpan ko na lang ng pagiging busy sa ministry. Ang tanong ay, hindi lang nagbibigay ba ako sa Diyos, kundi surrendered ba talaga ang puso ko sa Diyos? Ang tanong ay hindi lang, naglilingkod ba ako sa Diyos? Kundi ang tanong dapat ay nagsisisi ba talaga ako sa kasalanan ko at nagpapasakop sa Diyos? Bakit kailangan natin ng tamang tanong sa sarili? Kasi hindi tatanggapin ng Diyos ang ating mga sacrifices nang walang pusong mapagpakumbaba at pagsisisi. Sayang yung pagod natin. Sayang yung effort natin. Kasi ang lahat pala ng ginagawa natin ay hindi tatanggapin ng Diyos. Imaginein mo, ang isang puting flag na itinaas. Ito yung pagsasabi na suko na ako. Surrender
surrender na ako. Kapag may white flag, ibig sabihin tapos na yung paglaban. Hindi ibig sabihin tapos na yung buhay, ha? Hindi ibig sabihin wala nang pag-asa. Hindi ibig sabihin patay ka na. No, ang ibig lang sabihin, handa ka na sumuko. Tapos na yung resistance. Tapos na yung pakikipagbatigasan mo sa Diyos. Tapos na yung pagdidepensa mo. Tapos na yung pagsasabing ako pa rin yung masusunod. Kaibigan, ganyan ng pusong nagpapakumbaba. Yung tinataas na yung flag ng puso. Nagsisisi na sa kanyang kasalanan. O sa English translation, broken and contrite heart. Ang broken heart ay white flag ng kaluluwa. Lord, tapos na po ako lumaban sa iyo. Ayoko na po. Yan ang puso na tinatanggap ng Diyos. Kung ganyan ang puso mo habang ikaw ay naglilingkod, magiging katanggap-tanggap ang paglilingkod mo at katanggap-tanggap ang puso mo sa Diyos. Kaibigan, ito yung problema natin minsan. We pray, pero habang nagpipray, may hawak pa rin tayong sariling white flag na ayaw nating itaas. Para bang sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako pero wag mo muna akong paalisin sa relasyon ko ngayon, ha? Kahit hindi ito pleasing sa'yo. Lord, patawarin mo ako, pero hayaan mo muna ako itago itong habit na ito kasi hindi pa ako ready bumitaw. Lord, ayusin mo ako pero wag mo munang galawin yung pride ko kasi feeling ko ako naman ang tama. Feeling ko bababa ang tingin sa akin ng iba kapag na-expose ang mali kong ginagawa. Kaya Lord, hayaan mo muna ako dito. Lord, bless mo po ako pero wag mo muna akong i-confront sa bitterness ko kasi may dahilan naman talaga ako kung bakit ako galit. Siya naman yung may problema. Lord, restore mo ako pero wag mo muna akong papuntahin sa taong kailangan kong hingan ng kapatawaran. Nahiya po ako. Ayoko po mag-apologize. Lord, palayain mo ako pero hayaan mo muna akong bumalik sa bagay na ito. Paminsan-minsan, hindi ko kasi kaya ng biglaan. Kaibigan, ang tawag doon ay hindi surrender. Ang tawag doon ay negotiation. Para tayong lumalapit sa Diyos na humihingi ng tulong pero may terms and conditions. Gusto natin ng comfort niya pero ayaw natin ng correction. Gusto natin ang blessing niya, pero ayaw natin ang lordship niya. Gusto natin ng forgiveness niya, pero ayaw nating bitawan ang kasalanan pinapakita niya. Pero ang tunay na broken and humble heart ay hindi nakikipag-negotiate sa Diyos. It raises the white flag. Sinasabi nito, Lord, tapos na ako lumaban sa iyo. Hindi na po ako magtatago. Hindi na po ako magdadahilan. Hindi na ako pipili ng parte ng buhay ko na pwede mo lang galawin, kundi isusuko ko na po yung lahat. At ito yung makikita natin sa tax collector sa Luke chapter 18. May dalawang lalaki na pumunta sa templo para manalangin. Yung Pharisee sa panlabas spiritual, busy sa ministry, busy sa church, marami siyang religious credentials, nagpa-fasting siya, nagbibigay siya, hindi siya gaya ng iba sabi niya, pero habang nananalangin siya, hindi siya totoong lumalapit sa Diyos. Hinahangaan niya lang yung kanyang sarili sa harap ng Diyos. Kaibigan, nakikita mo ba minsan yung sarili mo na hinahangaan mo ang sarili mo sa harap ng Diyos? Lord, nakapagtimpi po ako kanina sa kausap ko. Grabe yung taong yun. Buti na lang kilala po kita. O hindi, baka kung ano na nagawa ko sa kanya. Lord, buti na lang Christian ako kasi kung hindi, baka pinatulan ko na siya. Lord, bakit siya ganyan palagi? Sabi niya, may training siya, volunteer siya sa church, pero hindi man lang makapag-share ng gospel. Buti pa ako kahit walang training nakakapag-share. At may dinidisciple pa ako ngayon. Lord, salamat po kasi hindi ako gaya ng ibang tao na madaling magalit. Kaya ko pa rin pong mag-control. Lord, nag-serve naman po ako kahit pagod ako. Sana makita rin ng iba yung mga sacrifices ko, ha? Lord, nagbibigay naman po ako, dumadalo naman po ako, nagpapagamit naman po ako. Hindi naman ako gaya ng iba na puro excuses lang. Lord, pinapatawad ko naman siya, pero sana makita niya rin na mas mature ako sa kanya. Grabe, no? Mga kapatid, subtle lang ito. Parang prayer, pero minsan pag-angat sa sarili pala. Parang thanksgiving, pero minsan comparison na pala. Parang humility, pero may nakatagong pride. Nasa harap tayo ng Diyos, pero imbis na humingi ng awa, pinapakita natin sa Diyos kung gaano tayo kabuti kumpara sa iba. At ito yung problema ng Pharisee sa Luke 18. Nasa templo siya, nagpe-pray siya, religious ang mga salita niya, pero ang laman ng puso niya hindi brokenness. Ang laman ng puso niya ay self-admiration. Hindi siya lumapit sa Diyos para humingi ng mercy. Lumapit siya na parang pinapakita niya sa Diyos yung kanyang spiritual resume. Pero yung tax collector, sabi niya, Luke chapter 18 verse 13, samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit, dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.
Alam mo, ang isang tao mapagpakumbaba, yung may broken spirit. Yung taong hindi man lang makatingin sa langit. Mataas yung pagkakilala niya sa Diyos. Alam niya, napakabanal ng Diyos at siya makasalanan. Dinadagok niya yung dibdib niya na parang sinasabi niya, ang hirap po, gusto ko pong magbago, pero nadapa na naman po ako. Parang sinasaktan niya yung sarili niya. Kulang na lang, suntokin niya yung sarili niya na, Lord, deserve ko po yung parusa. Deserve ko po yung discipline mo sa akin. Kaya po mahabag po kayo sa akin. Kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Naging katanggap-tanggap ang puso niya sa Diyos. Tingnan mo, sinabi ng Panginoong Hesus, verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Wow! Sa harap ng Diyos, sino ang mas matuwid? Yung relihiyosong pariseo na feeling niya wala siyang kasalanan, nagsiserve, o yung tax collector na humihingi ng habag? Ayon sa talata, yung tax collector ang huminging matuwid sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi sabi sa talata, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Maring tinatanong mo, bakit ako napapahiya? Oo, nagkasala ako pero humingi na ako ng tawad sa Diyos. Dapat hindi ako tignan ng iba na makasalanan. Dapat mataas pa rin ang tingin ng iba sa akin. Bakit ganun ng Diyos? Kailangan ba mapahiya pa ako? Kaibigan, maaaring umiiral kasi yung pride mo. Umiiral lang desire mo na maging magaling at mabuti ang tingin sa'yo ng iba. Kaya, may pagkakataon na ibababa ka ng Diyos. Hindi para saktan ka, kundi para matutunan mo na hindi maging pariseo na panlabas na itsura ang inaalagaan, kundi gusto niya maging tax collector ka na kinakabugang dibdib. Lord, maawa po kayo sa akin. I deserve to be punished. I deserve your discipline kasi makasalanan po ako. Kung ako po ay mapapahiya, salamat po kasi binabago mo po ang puso ko na mapagmataas. Ang reason kaya ako nahihiya kasi mapagmataas po yung puso ko. Kaibigan, kapag lumalapit ba tayo sa Diyos, dala ba natin yung humility o dala natin yung listahan ng dahilan kung bakit dapat niya tayong pakinggan? Lord, pakinggan mo ako yung panalangin ko sa iyo. Bless mo ako. Active naman ako sa church. Lord, nagbibigay naman ako. Lord, nagsiserve naman ako. Lord, mas mabuti naman ako kaysa sa iba. Kaibigan, hindi masama ang maglingkod. Hindi masama ang magbigay. Hindi masama ang dumalo sa gawain. Pero kapag ginamit natin ang mga iyon para takpan ng puso na ayaw magsisi, nagiging pariseo tayo at hindi tayo tax collector. Alam mo si Manase, isa sa pinakamasamang hari ng Juda. Hindi ordinaryong pagkakamali lang yung ginawa niya. Dinala niya yung buong bayan palayo sa Diyos. Pinangunahan niya sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gumawa siya ng matinding kasamaan sa paningin ng Panginoon. Kaya kung record lang ng kasamaan, yung pagbabasihan, parang wala na siyang pag-asa. Pero sa 2 Chronicles 33 verse 12 to 13, sa oras ng kagipitan, ay nagpakumbaba siya. Nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon, kinilala ni Manase na si Yahweh ay Diyos. Pero hindi doon natapos ang repentance ni Manase. Hindi lang siya umiyak, hindi lang siya nagsabi ng sorry, hindi lang siya na-guilty for a moment. Nagkaroon ng bunga ang kanyang pagbabalik sa Diyos. Makikita natin sa susunod na verse, 15 to 16. Inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at ang imahen ni Asherah. Pinaalis din niya ang mga altar na pinagawa niya sa bundok na kinatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Iniutos niya sa mga mamamayan ng Huda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wow! Ang ibig sabihin, ang tunay na repentance ay hindi lang emotion. Hindi. It bears fruit. Kapag totoong bumalik ang puso sa Diyos, unti-unting nagbabago ang direksyon ng buhay. Hindi ibig sabihin perfect agad. Hindi ibig sabihin wala nang struggle. Pero may pagtalikod na. May surrender na, may tamang direction na, may decision na kamumuhian na niya yung kasalanan. Kaya hindi pwedeng sabihin natin nagrepent na ako pero pareho pa rin yung tinatangkilik natin. Hindi pwedeng sabihin nagrepent na ako pero inaalagaan pa rin natin yung idol sa puso. Hindi pwedeng sabihin nagrepent na ako pero ayaw nating alisin ang bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Kaibigan, ang repentance ni Manase ay may visible fruit. Tinanggal niya yung idols, ibinalik niya yung worship, inayos niya yung altar, tinawag niya yung bayan pabalik sa Panginoon.
Panginoon. Kaibigan, alahanin mo ito. Hindi maliit yung kasalanan ni Manase, pero mas malaki yung awa ng Diyos. Hindi ibig sabihin na walang bigat ang ginawa niya. Hindi ibig sabihin na okay lang yung rebellion, pero pinakita ng talata na ito na napakalaki ng awa ng Diyos sa pusong nagpapakumbaba. At yung awa na yun, nagpuproduce ng fruit sa isang tao na totoong nagrepent. Merong pagbabago. Kung si Manase ay narinig ng Diyos nang siya ay nagpakumbaba, may pag-asa rin ang taong bumabalik sa Diyos ngayon. Walang pusong masyadong marumi para sa awa ng Diyos. Kapag ito ay nagpapakumbaba at bumabalik sa Kanya, ipapakita niya yung grace. Ipapakita niya yung mercy. Kaibigan, maring nais mo nang magrepent. Pero nag-aalangan ka, iniisip mo na paulit-ulit na lang yung kasalanan mo. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoong Hesus ngayon at magpakumbaba, manampalataya ka sa Kanya, magpalinis ka sa Kanya, humingi ka ng bagong puso, yung puso na broken at nagsisisi. Ipahayag mo ito sa isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon, kahit nasan ka, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Mahabag po kayo sa akin, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ipinanalangin mo yan, ngayon din ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Panginoong Yesus. Kaya nga, after you pray, repent. Paano? Stop hiding and confess honestly. Pangalawa, ask God to clean what you cannot fix. At pangatlo, return to God with a broken and humble heart. At pag ginagawa mo ito, masusumpungan mo ang Diyos. Lalago ka at lalakas. Magkakaroon ka ng freedom mula sa kasalanan at kalulugdan ka ng Diyos. God bless.